Inaasahan na nga po na sunod-sunod na mag-ain ng Certificate of Candidacy ang ilang tatakbo sa iba't ibang posisyon sa eleksyon 2016. Kabilang na po riyan ang mga kakandidato sa pagka-vice-presidente. At ngayong umaga, live natin makasama si Liberal Party Vice Presidential Candidate Leni Robredo. Good morning po, Congresswoman. Good morning. Good morning sa inyo. Good morning, Yan, Hawk. Igan at Rhea. Una, kamustahin namin yung pamilya sa naging mahigpit na desisyon na ilang araw din yan. So, naka-move on na po ba yung tatlo, naging desisyon? lalo na yung tatlo, no? Yung tatlo niyang pagka-vice-presidente. Ano po yung saloobin na? Kasi una, sila yung talagang tutol, eh, no? Tapos Oo, bigla, oo. yung suporta nakita Hindi, namin. Pero actually, nung araw na tinanggap ko na yung hamon, nung Monday, after nun magaan na lahat. Yung pinakamahirap, yung 2 or 3 weeks before nung Monday. Yun nga, ano yung pinagdaanan? Ano talaga, parang ano kasi, nagsimula siya sa isang posisyon na saradong-sarado talaga. Hanggang pinakiusapan kami, pag-isipan lang. Naging mahirap yung desisyon kasi yung instinct ng pamilya, self-preservation eh. Na bakit natin ihahain, parang isasalang yung sarili natin sa isang bagay na wala namang kasiguruhan. Yung threat na maging very public yung buhay nandun, yun yung mga kinakatakutan. Kaya yung resistance talaga medyo malakas. Ano ho yung nag-trigger, naging dahilan ng desisyon na, okay, tatanggapin ko na yung hamon? Actually, hindi namin masyadong pinag-usapan. Yung sa amin lang, yung pakiusap ko sa kanila, pagdasalan namin. Gano'n naman kami sa mga mahihirap na pinagdadaanan, pagdasalan. Siguro mga 2 linggo yun, nag-consult kami ng spiritual advisor para magpatulong sa proseso. Pero palagay ko kasi yung nakatrigger talaga. Yung pagkaalam namin na kung buhay yung asawa ko, alam namin kung ano yung magiging desisyon. Palagay ko yun. Totoo ba yung may nanaginip na may mensahe daw sa inyo si Hindi kami. Secretary Hindi Jessie? kami actually yung nanaginip. Hindi, yun nga, may nagsabi sa inyo na Oo, napanaginipan niya yung asawa niyo. Yung nanaginip Sabi, actually tiwala yung dati. lang. Oo. Tiwala lang, yun ba talaga? Yung nanaginip sa kanya, yung dati niyang executive assistant sa Okay. DILG. Pero yung panaginip nga way before, even before the formal offer. Okay. Kaya hindi namin parang nung kinento sa amin, wala pa naman nung offer, hindi namin alam kung patungkol saan. Parang kinabit na lang namin. Kailan ho ang filing ng COC? Ang balita ho namin sabay. Of course, kaya Presidential Mar Rojas din po yung inyong pag-file. Ganun ho ba? As of now, yung balak sa October 15. Thursday yata yun. Thursday. Oo, pero siguro ifa-finalize today. Pero ang isa hong nakikitang problema sa desisyon nyo, yung lokal na politika. Dahil marami ho ang parang nangangamba na baka bumalik uli yung mga Villa Puerte daw, yung sa Naga, parang may iwan nyo yata sila pansamantala dahil busy po. Oo. So, paano nyo nasagot yung mga agam-agam na gano'n? Actually, malaking factor yun sa pagdesisyon. Yun din yung dahilan kung bakit sarado ako nung una. Kasi yung prioridad talaga sa amin. Kasi klaro naman sa akin bakit ako kumandidato in the first place. Opo. Kumandidato ako kasi pagkakataon yon na mahinto na yung pamumuno ng isang political dynasty sa amin. So talaga yung consideration, meron bang hahalili sa akin? Tapos yung hahalili ba sa akin, may pag-asang manalo. Kasi unang-una yung pagpili ng hahalili, hindi naman madali in the sense na kailangan talaga pareho yung paniniwala, pareho yung direksyon na tatahakin. Yung sa amin naman, klaro sa amin yung choice. Kasi yung hahalili sa akin ngayon, si Sino? Councilor Gabby Bordado, siya dapat yung Number- kandidato, hindi ako. Okay. Siya na yung pinili ng asawa ko dati, siya yung choice namin. Nagkaroon lang ng problema yung partido namin nung before the filing nung 2012. Kaya naging ako. Okay. Igan, Ma'am Leni, no? Parang dominated ang labanan sa pagiging vice president ng mga taga Bicol eh. Oo nga Of course, eh. nandyan kayo. First Tapos time in history yan, ha? Trillanes, Oo. pagka tumakbo din si Senator Honasan, ganun din. So, paano mahahati ngayon ang boto ng inyong mga kababayan? Ano yun? Palagay ko isang reality yun na kailangan naming harapin. Kasi parang in the past, meron sinasabing Bicolano vote. Kailangan harapin. Pero ano kasi, di ba dapat yung pagboboto, hindi naman dapat dahil sa lugar. Dapat yung pagboboto sa karakter, sa kwalifikasyon ng kandidato. Kaya siguro,
ano na lang, siguro sa paglakad namin, parating tinitake into consideration yun. Hindi. Kailangan din ng Bicol. Matagal na rin napabayaan dahil sa Oo, sunod-sunod na dinadaanan ng bagyan. Yung sa amin Correct. naman pagkakataon Oo. ito eh. Yes. Malaking pagkakataon para sa rehiyon namin na yung national attention nasa amin naman. Posibleng lima nga sila kasi yung asawa ng isa, taga Bicol din. Oo, taga Bicol Ni din. Alan. Actually, yung iba ho, ang nakikita nila, parang kalakasan nyo pa na kayo lang ang babae so far, no? Nakakandidato bilang bise. Dahil ang mga lalaki sa kultura daw nga ng Pinoy, hindi naman inaatake yung mga babae pagdating sa debate o pagdating sa talagang pag head-to-head na labanan na. So, do you see that as one of your strengths, ma'am, na babae, kayo lang ang babae sa pagiging vice-presidente? Sa akin, oo. Hindi ko lang alam kung parang hindi pa naman kasi na-prove sa atin, sa ating kasaysayan, political history na Oo, meron babae. talagang women vote. Oo. Pero sana meron. Kasi yun naman yung pinaglalaban natin, parang ma-equalize yung lahat na inequalities sa lipunan. Pagdating sa babae, marami pa talaga inequalities na nag-exist. In fact, nung panunungkulan ko as kinatawan ng aming distrito, ito yung isa sa mga binigyan ko ng pansin na mabago yung ibang mga batas na nagbibigay, parang sumusulong ng inequalities. Siyempre, kung may babaeng kandidato, pwedeng magko-call attention dun sa mga pangangailangan na baguhin yung ibang mga batas, saka Okay. mga ibang istruktura ng lipunan para mabago yung inequalities na ito. Congresswoman, first time niyo pa lang bilang kasapi ng Kongreso. So, may nasabi din kayo nung unang mga interview na ang BP parang napakalaking, di ba? Parang napakalaking posisyon yan. Nagsisimula lang po kayo. So, nung una medyo kayo sa pagka-BP. Oo, talaga. So, ngayon ano na po tingin nyo sa BP? Ako talaga, At yung kawalan daw ng karanasan nyo pa. Dahil one term lang po kayo na Congresswoman. alam niyo yung unang lumitaw mga tanong, na, oo. yung unang lumitaw yung pangalan ko na isa sa kino-consider. Parang sa akin, parang biro eh. Parang biro kasi Biro. parang napakalaki ng posisyon Oo nga. para sa akin, sa isang nagsisimulang gaya ko. Pero ngayon na parang nandyan na siya, tinitingnan ko siya bilang opportunity. Parang ang daming advocacies na kailangan bigyan ng pansin. Yung vice presidency, isang magandang platform para i-call ng attention yung maraming mga gusto nating isulong in the past na hindi nabibigyan ng karampatang atensyon. Parang ang dami, yung inclusive growth, yung pag-aasikaso. Yung sabi ko nga sa acceptance speech ko, mga nasa laylayan ng lipunan, parang sayang nung opportunity pag hindi na-maximize. Ayan. Okay, at ngayong hubang araw, kayo magpupunta ng Comelec o wala pang... Hindi pa po, baka sa 15. Bakit si Ako pa? sinisilip ko kung nakachinelas si ma'am eh. Ay. Yung chinelas leadership na. Hindi, pag Kung ano yung nasa- magiging direction. Pag Nasasaktan- nasa distrito. ako Nasasaktan ba nakasya. kayo pag sinasama kayo sa tinatawag na narco politics, yung parang nakikisakay lang sa mga namatay na sikat, kagaya nung sa asawa niyo, iba talaga yung legacy niya, no? Anong reaction niyo doon? Hindi naman ako nasasaktan kasi to a certain extent, totoo naman. May pagmamalaki Oo. rin na Kaya iwan. pala, pero kahit to a certain extent, totoo naman, palagay ko yung challenge sa amin, ma-prove na parang hindi lang yon yung aming pinangahawakan. Ako Okay. naman, yung 2.5 taong ko sa Kongreso, siguro naman pinapakita na hindi lang naman yun yung aking kalakasan. Okay, ma'am, naku, maraming salamat po sa Madami pagpunta pang nyo. Gusto ko sana kayo itanong, dapat ba makialam ang mga magulang sa love life ng anak sa sugatan mamaya? Oo, nanay eh. Ano ba? Oo, hindi. Kayo ba nakikialam Ako hindi sa... ako nakikialam. Okay. Oo. Kanino kakampi? Dalawa na tayong boto mamaya. Abangan niyo po sugatan. Congresswoman, maraming salamat Maraming po sa pagpunta. salamat. Maraming Good salamat. luck and God bless po. Maraming salamat. Popular Party Vice Presidential Candidate at Camarines Sur Representative Lenny Robredo.